Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong breaking news ng ABS-CBN tungkol kay ex-Congressman Arnie Teves. Ito, 21 minutes ago na post ng ABS-CBN. Breaking. Expelled lawmaker Arnolfo Teves Jr. was arrested Tuesday evening in his residence in Dili, Timor-Leste. His son, Axel Teves, confirmed in a social media post. Teves, who used to be the 3rd District Representative in Negros Oriental, is currently in the said country after being tagged as the mastermind in the slaying of Governor Roel Digamo in 2023. In a 10-second video, Teves was seen being forced out of his residence by individuals believed to be Timor-Leste police and immigration officers via Arnie Perez. Full story to follow on ABS. So, yun. So, dahil wala pang detalye, ang atin lang is opinion. Opinion lang ito. Ano bang nangyari? Una, yung tungkol sa extradition niya. Baka nagbago ang ihip ng hangin. Baka either korte ba o ano. Baka ito tuluyan na siyang ma-extradite pabalik sa Pilipinas. Yan ang isang posibilidad. Kasi di ba ongoing ang ASEAN Summit sa Malaysia. Ang East Timor nag-a-apply for membership. Pag nag-a-apply ng membership ang isang bansa, kagaya ng East Timor, kahit isang bansa lang ang mag-object sa application, hindi magiging membro. So, posible, doon, napag-usap-usapan, ito, opinion ko lang ito, na maiipit ang Timor-Leste sa kanilang application sa ASEAN kung hindi nila pagbigyan ang kahilingan ng Pilipinas na extradite si ex-Congressman Arnie Teves. Baka ito na, pumayag na. Again, opinion ko lang ito. Posible rin na may nagawang ibang kasalanan. Yan ang mga nakikita ko lang. Bakit siya inaresto? So, malalaman natin, sigurado, magpre-press con si Attorney Topacio, Ferdinand Topacio, ang abogado niya, para mas maliwanagan tayo kung ano bang dahilan bakit inaresto ang dating Congressman Arnie Teves. So ito, binasa ko ang mga comments. Nagsasabi dito na susunod na daw si Attorney Harry Roque na nasa Netherlands. Kasi may warrant of arrest na si Attorney Roque dito sa korte sa Pilipinas. Then ang Philippine government nagko-coordinate na sa Interpol para ma-issuean ng red notice at maaresto si Attorney Roque doon. Then ang kanyang passport, ongoing na yung process para makancel ang passport. So, ano ba si Attorney Roque? Sa lalong madaling panahon, madadala rin siya dito sa Pilipinas. Okay, ito, opinion ko lang ito. Ibahin mo ang Netherlands kasi Netherlands established democracy na ito. Napakataas ang pag-uphold nila ng human rights. Kaya nga nagiging sentro yan ng political refugees ang Netherlands. So, according to Attorney Trexie Angeles, yung nabasa kong post niya, merong doktrina
na once ng isang tao nag-apply na ng asylum sa isang bansa, to Netherlands, hindi na pwedeng gagalawin. Kahit makancel pa yung passport, kasi ang passport na Atty. Roque, sabi niya, na hawak na ng Netherlands, so Dutch government ang passport niya. Siguro binigyan siya ng temporary whatsoever documentation na ipapakita lang niya bakit siya nandun. Kasi nga tinanggap na yung kanyang application ng asylum. So ibang bagay ito, si Arnie Teves, most likely sa tingin ko yan yung inaresto siya, baka kasi mahirap naman na hindi ka magiging member ng ASEAN dahil lang sa isang tao. Yun na, compromise deal, sige, yun. Kaya aabangan natin, baka bukas makalawa makakarating na sa Pilipinas, may babalik na sa Pilipinas si ex-congressman Arnie Teves. Para, sige na lang, harapin na lang niya yung kaso niya dito sa Pilipinas. Kasi may naisampa ng kaso. So, kay Atty. Roque, iba sa tingin ko. Hintayin natin na madesisyonan ng Dutch government yung kanyang application for asylum. Na, again, sa tingin ko, opinion ko lang ito, malaking posibilidad na i-grant o maaprubahan ng Dutch government ang kanyang application for asylum. Si Joe Masison nga noon doon na lang siya binawian ng buhay. Kasi ganyan ang Netherlands o Europe. Mga European countries, mataas ang pag-uphold nila ng human rights. Kaya nababahala ang European Union sa mga alleged human rights violations dito sa Pilipinas. Kasi yan ang kanilang tatak, human rights, napaka-importante sa kanila. So, good luck kay ex-Congressman Teves. Sana sa lalong madaling panahon magbigay ng detalye o paglilinaw si Atty. Ferdinand Topacio para malaman natin bakit siya biglang inaresto doon. Okay. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito ay tinutulong natin sa Tribong Talandig dahil kawawa sila. Marami sa kanila nakikitira lang sa mga magulang o ang iba naman na may bahay butas-butas ng yero. Kaya ito, salamat sa inyong pagsuporta at natutulungan natin makapagpatayo ng bahay o maayos ang sira-sirang bahay ang Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Yan ang gani, ipatupod ba ang kura sa dia. Oh. Hey. Sunod na ako. Akabay ako manggani to, kay makumangani ka na O garon day, pila na katuig nga nagluon ka sa imong ugangan? Duha na. Oo. So karon pa mo nakabalay.
Lima na katuig nga nagloon ko. 5 na katuig. Oo. So karon unsa imong maistorya nga nakabalay na mo nindot na ang inyong balay? Nauna mga pasalamat sa Ginoo na nag-sponsor sa mga sasin. Eh, kung wala nag-sponsor, hindi makabalay. Pasalamat pud mi sa naghatag. Sige, salamat.